Magandang gabi kapatid kaibigan, narito pong muli ang inyong kaibigan si Brother Albert upang muling magbahagi ng salita sa gabing ito. Ang topic ko po sa gabing ito ay pinamagatan ko na huwag natin ariin na para bang atin na sa totoo ay hindi naman atin. Kapatid kaibigan, bago ako magpatuloy sa pagtalakay sa paksang ito, nais ko lang magbigay ng ilang pananalita ng pagpapaalala na anumang mayroon tayo, ito'y hindi atin. Ito'y ipinahiram lang at ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. At iyan po ay pinatutuhanan ng salita ng Diyos na natala sa Biblia sa aklat ng Psalms chapter 24 verse 1 na ganito po ang sinasabi: ang buong daigdig, lahat ng naroon ang may-ari ay si Yahweh, ating Panginoon. Malinaw po ang pagkakasabi na ang may-ari ng buong daigdig at ang narito ay ang Panginoon. Kung ang Biblia na mismo ang nagsabi na siya ang may-ari ng lahat ng bagay, kung ganon, ano ang tao? Ang tao ay pinahiram lamang at pinagtiwalaan kung anong mayroon siyang tinataglay sa kasalukuyan. Kaya hindi dapat nagmamayabang ang tao. Sa pagpapatuloy at sa pagtalakay ng paksang ito, ako po ay magbibigay ng 2 puntos patungkol sa pinahiram at ipinagkatiwala ng Diyos sa tao. Una, ano ang pinahiram? Pangalawa, ano ang ipinagkatiwala? Ang pahiram po ay tumutukoy sa mga sumusunod: ang buhay, ang lakas, at ang talino. Ang buhay. Ang buhay natin ay hiram at galing sa Diyos, hindi po kagaya ng paniniwala ng iba na ang tao raw ay galing sa unggoy, bagay na mahirap paniwalaan. Dahil ang linaw po ng pagkakasabi sa aklat ng Genesis, chapter 1 verse 27, na nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, nilalang niya sila na lalaki at babae. Ang isa pa pong batayan ng talata naman ay sa Genesis chapter 2 verse 7 na ganito naman ang sinasabi: nilalang ng Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Hiningahan ng buhay. So nagpapatunay po ang buhay ay mula sa Diyos, sapagkat siya ang nagpahiram nito sa atin sa pamamagitan ng paghinga ng buhay sa mga butas ng ating mga ilong. Yan po ang pagpapatunay na ang buhay ay mula sa Diyos, ang buhay ay hiram sa Diyos. Pangalawa po, ang lakas. Ang kalakasan ay ang Diyos ang nagbibigay, at yan po ay pinatunayan sa 1 Chronicles chapter 29 verse 12 na ganito naman po ang natala: ang kayamanan
at gayon din ang karangalan ay nagmula sa iyo, at ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Sa Psalm chapter 73 verse 26 ay natala naman ang ganito: ang aking laman at ang aking puso ay nanglulupaypay, ngunit ang Diyos ay kalakasan ng aking puso, bahagi ko magpakailanman. So ang Diyos po ang kalakasan natin at bahagi natin magpakailanman. Ang pangatlo po ay ang talino. Ang talino ay ang Diyos ang nagbibigay sa tao, at ang pagpapatunay po nito ay natala sa aklat ng Santiago Kabanata 1 talata 5 na ganito ang sinasabi: ngunit kung nagkukulang ng karunungan ng sinuman, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibinibigay sa Kanya. Saan daw po nagmumula ang karunungan? Sa Diyos. Kung nagkukulang daw po tayo, sinong nagbibigay? Ang Diyos po ang nagbibigay ng karunungan, nagpapahiram ng karunungan sa mga taong sa Kanya'y humihingi nito. Dadako na po tayo sa pangalawang puntos, ang pinagkatiwala. Ang pinagkatiwala po ay tumutukoy sa mga sumusunod: kayamanan, kapangyarihan, at kapamahalaan. Kayamanan, kung mayroon man tayong kayamanan, ito'y ipinagkatiwala lang sa atin, hindi talagang atin. At iyan naman po ay pinatotohanan ng salita ng Diyos na natala at mababasa natin sa aklat ng Hagay chapter 2 verse 8 na ganito ang mababasa: ang pilak ay akin at ang ginto ay akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kanino raw po ang pilak? Kanino raw po ang ginto? Sa Panginoon. Yan po ang sabi sa Hagay chapter 2 verse 8. At sa First Chronicle chapter 29 verse 12 ay ganito rin ang sinasabi: ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nagmula sa iyo. Saan daw po nagmula ang kayamanan? Nagmula sa iyo, nagmula sa Panginoon, at ikaw ang nagpupuno sa lahat. Kaya sa ibang mayayaman dyan na kung umasta, akala mo sila ang may-ari ng kayamanan nila. Paalala po ito sa atin ng Diyos na siya ang tunay na may-ari ng kayamanan, kung mayroon man tayong tinatangkilik. Kapangyarihan, ito na po yung pangalawang tanatalakay dun po sa pangalawang puntos. Ang kapangyarihan ay Diyos ang nagbibigay. Kaya kung tayo man ay nalagay sa kapangyarihan, gampanan natin ang buong katapatan, sapagkat mas malaki ang pananagutan natin sa Diyos na siyang nagtiwala sa atin. At bilang pagpapatunay na ang Diyos ang nagbigay, ako ay magbibigay ng batayan sa Biblia sa aklat ng First Chronicle chapter 29 verse 1. Ay ganito po ang mababasa: at sinabi ni David na hari ng buong kapisanan, si Solomon na aking anak, na siya lamang pinili ng Diyos, ay bata pa at sariwa,
at ang gawain ay malaki sapagkat ang templo ay hindi ukol sa tao, kundi sa Panginoong Diyos. Sino daw po ang pumili kay Solomon? Ang Panginoon po ang pumili kay Solomon. Siya po ang nagbigay ng kapangyarihan kay Solomon para maging hari. Sa 1 Chronicles chapter 28 verse 5 ay mababasa naman ang ganito, sa lahat ng aking mga anak, sapagkat binigyan ako ng Panginoon ng maraming anak, pinili niya si Solomon na aking anak upang umupo sa luklukan ng kaharian ng Panginoon sa Israel. Yan po ay pinili si Solomon upang maluklok sa kapangyarihan sa Israel. Yan po ay, at sa 1 King chapter 1 verse 7 ay sinabi rin ng ganito, na si Solomon naman ay nauupo at sa luklukan ng kaharian. So, ang Panginoon po talaga ang nagbibigay ng kapangyarihan sa mga tao, katulad po ng ginawa niya kay Solomon na ginawang hari sa Israel. Dadako na po tayo sa pangatlo, ang kapamahalaan. Tayo po bilang nilikha ng Diyos ay binigyan tayo ng pamamahala sa kanyang nilikha. Inatasan tayong pamahalaan ito, at ito po ay natala sa Genesis chapter 1 verse 26 ay mababasa ang ganito, magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon, sa mga hayop, sa buong lupa, umuusad, nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Binigyan po ng kapamahalaan ng tao sa mga nabanggit. Kaya ang kapamahalaan po, ang Diyos din ang nagbibigay sa tao. Maaring iba ang kapamahalaang naibigay sa iyo. Maaring namamahala ka sa isang negosyo, namamahala ka sa isang pamilya, at namamahala ka sa isang kalipunan ng mga grupo at ng mga tao. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo, ang nagbigay at nagtiwala sa iyo, ipagkatiwala ang pamamahala sa mga bagay na nabanggit. Kapatid, kaibigan, ng ating Diyos ay nagpahiram ng buhay, lakas at talino sa bawat isa sa atin. At ang Diyos din naman ang nagtiwala sa bawat isa sa atin ng kayamanan, kapangyarihan, at kapamahalaan. Dahil hindi nga tayo ang tunay na may-ari ng mga ito, darating ang panahon tayo'y mag-uulat sa tunay na may-ari kung paano natin ginamit ang ating buhay, lakas, at talino. At darating din ang panahon na iulat din natin sa Kanya ang ipinagkatiwala niyang kayamanan, kapangyarihan, at pagiging tagapamahala na kung anong ipinagtiwala niya sa atin. Kapatid, kaibigan, sila, ikaw at ako lang ang makasasagot kung paano natin ginamit ang mga ipinahiram at ipinagtiwala sa atin ng Diyos. Sana, kapatid, kaibigan, magsilbing paalala itong paksang ito na aking tinalakay sa gabing ito sa bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. Ama, kami po ay ang bawat isa'y pinagtiwalaan mo
Pinahiram mo ng buhay, ng lakas, ng talino. Pinagtawalaan mo ng kayamanan, ng kapangyarihan at kapamahalaan. Ama, ito ay hindi amin, kundi ikaw ang nagbigay at nagpahiram. Tulungan mo kami na magamit namin ang aming buhay, lakas at talino para sa kapurihan at karangalan ng pangalan mo. Gayon din naman kung anong mayroon kaming tinataglay na ipinagkatiwala mo sa amin samantalang kami nabubuhay sa lupa. Para kung sa ganon, kung dumating ang araw, kami ay makakaharap sa iyo at masasabi namin nagamit namin ang aming buhay, lakas at talino at naipaglingkod namin ito at ang aming mga tinatangkilik ay nagamit din naming makabuluhan para sa iyo. Salamat po sa gabi ito sa paalala mo sa amin na nagsisilbing paalala sa amin ang mga bagay na ito. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming pakiusap, kahilingan at panalangin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa tulong ng banal na Espiritu. Amen. Salamat kapatid kaibigan sa maikling oras ng pagtalakay sa gabi ito sa tungkol sa pahiram at ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon sa ating mga buhay. Sa susunod na linggo, kalooban ng Panginoon, ako ay magtatalakay muli ng panibagong topic. Magandang gabi, pagpalain tayo ng Panginoon sa gabing ito. Amen.